Sa atong mga pinalangga, especially sa mga Santa Barbara homes nga nag-upod gid sa aton subong, good morning gid sa inyo. Sa akong mga pinalangga LGU Santa Barbara, sa panguna sang atong pinalangga kaghalang doon nga Mayor, Honorable Mayor Dennis, sa professionals, sa mga empleyado, sa mga staff. Good morning. Kag sa mga pinalangga naton sa nagkanilaan nga parte sa probinsya sa Iloilo kag kun sa diintaman, kutob nga makalabot ang aton nga signal subong nga aga maayo lang gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Antes gali ako magpadayon kay man ang aton nga pinalangga nga bisita subong, aton nga pinalangga nga livestock inspector kag agricultural technologist sang Municipal Agriculture Officer Jovin Sonico samtang ginapreparar pa sang aton nga pinalangga DJ Jen ang aton nga Studio 1 dira. So, ari anay, kung sino man nagkapanag-iya sang red SUV RNN 746, sa liwat, kung sino man nagkapanag-iya sang red SUV RNN 746, nga nakapark dira sa may corner sang tourism office naton, lihog lang ko anay pahalin sang salakyan, kaya budlay na basi bala mabungguan na siya, sa mga nagasulod, bala mga salakyan diri sa ang sa munisipyo. Sa liwat kung sino man nagapanag-iya sang red SUV RNN 746, palihog lang anay halin sang salakyan mo lang ka, hindi na pwede makapark sa corner sang atong tourism office. Kag nagapadayon sa mga aton nga municipal meet 2023 kag mayara kita sa mga partial nga mga resulta sa ginapatayon nga ball games as well as athletics naton. Kag magkapadayon ng aton nga hinampang or municipal meet tubtob karon sa hapon. DJ Jen, kumusta? Okay na ba si Sir? Okay. So kay man ara ng aton nga pinalangga nga agricultural technologist kag suma ng aton nga livestock inspector Mr. Jovin Sonico sa Municipal Agriculture Office. Sir, good morning. Mayong aga ginsoy kag sa imo mga tagpalamati sa sininga programa. Okay, kumusta sir? Kumusta ang aton subong opisina? Mayara bala kita sang pila ka mga aktibidades subong? Sa subong sige pa ang mga panagtag natin sa mga nabilin nga mga binhi bla. May pa nakuha sa aton mga farmer. So ara lang nada ay may mga ngalan na ina no. So pakuha gina sa ila. Tapos bago lang yesterday kang ano no, ang Martes nag resource person man ang mga taga Municipal Agriculture Office sa Iyasang Crisel farm sa crop diversification nila. So amo na mga latest nga activities na. May palayamanan di ba sir? Oo, ang palayamanan naton todo nag resource person kita to kag speaker sa ila nga mga invited farmers. So ano mga invited naton yung mga farmers sir? From what municipalities? From New Lucena, Mina, may San Miguel, Alimudjan, Leon, no, kag giya sa may Haniway na amo na mga naton Masin. So pila ka adlaw sir? That is for one day only no. So one day only. More on high value crops kag livestock tong anda nga ginpatapik sa aton. So nga answer nga nagpatawag kita sang sang technical briefing di ba? Part na sang program sang sang Crisel kay sila ATI accredited learning sites sanda. So in part kada pangita sa mga resource person kag para maka-share sa anda nga mga mga estudyante nanda, farmer students sila nga naga-train sa ila. So in total sir pila ka bilog nga aton nga mga partisipante? Ang listed nga nanda nga participants na to nagalabot sa 90 no.
So amo tong natin lecture natin. So ang mga aton nga mga topiko is with regards sa farming man tanan-tanan or may ang ano na nanda is palayamanan no, is ang major crops kinanda is sa rice, pero kay ang palayamanan is crop diversification. So may ara sa sang high value crops kag livestock and poultry nga ano no nga integration. tanan-tanan naton yung mga speaker is from Santa Barbara or may ara sang iba? Santa Barbara lang gid ang ano natin. Okay. Ang mga resource person natin. Okay, so natapos ang aton nga palayamanan sakto ba po pronounce ko? Palayamanan plus crop diversification tawag nila sir, di ba? So tapos na. So ano pag isang aton mga palaabuton nga mga aktibidades? So madamo kita ng aktibidades no sa aton, especially sa akon sa livestock kay nagapreparar kita sa aton recovery program. Actually nagka-istoryahan na kami ni Mayor kahapon. So ano natin itong mga concerns bla kay ma-progression na kita sa from red to pink mo no. So may mga standing EOs kag MCs dyan nga why malif no. So kag ang aton nga adoption sa barangay ano no, bantay ASF sa barangay, so ipa-implement kinato na before kita mag-repop population. So i-activate naton ang mga members kang sa barangay pangayoon ginamo na lang nga dapat may ano sanda barangay biosecurity officer. So ginaplastada natin na kay ang may halat na lang kita kag signal kang aton nga DA RFO6 kay ang mga papers natin nato naman. So si Mayor sinama declare kang ano no progress kita from red to pink. Okay. So si Mayor ang magdeklarar from aton nga zone sa aton nga African swine fever from red to pink. So aton yung mga dokumento sir okay na or may ara pa kita mga kulang-kulang? Ato na netso naman natin to ginapa-recheck na lang natin to liwat pero almost tapos na to. So ang aton na lang gid concern na mo nang sa barangay level natin ang adoption kang aton nga babay is F ordinance. So mo lang na tapos ang sa aton man mga ano mga racers, so ma-retraining kita karaliwat sa Canada sa biosecurity no. So dapat involved gid dapat ang kada tagsa ka racers natin. As ko lang sir, ba mo adoption sang aton nga ordinansa with regards to African swine fever, paano sa anong pamaagi sila maka-adapt sini sir? Ang aton nga ano no, ang ordinance gin-adapt natin da ng ano ang anak ka province kag ang anak ka bai no nga may mga guidelines da. So amora nang i-train natin kananda. Number 1 da ang ano ang biosecurity measures nga pag-oobrahon nila kung magsagod sila ka baboy. Hindi ran pareho ka before nga sagod lang sanda may di apat lang ka kudal kag may poste no. May ato pwede ka nakasagod baboy. Subong hindi na no, may mga guidelines kita nga pagasundon. So ano natin diya sa atin nga mga willing na magsagod liwat sa ang baboy kaya sa atin banwa. Wala pa kita ka-umpisa sir, di ba? So wala pa. Amo nang ginaulat naton. May ano pa kita no, may sentineling program. So amo pa gid isa ka pamagi nga ano natin, mamanaan natin kung ang ibutang nga baboy bala mag-positive siya or hindi. No, so may mga ano karan may guidelines makara diyan. So lahat amo ra ginahalat natin. Pero once nga maka-declare na natin banwa, maka-start naman kita. So sir, ang aton nga time sir makaabot kita ihan for 2023, hindi kita makalabot sa 2024 ang aton nga zone for ASF ma-change from red to pink? Siguro hindi na takaabot na sa ano no sa 2024 no sa December nga siguro maka-declare si Mayor no kay tiarman natin papers. Wow. No? Okay, mas mayo. Hindi ra guro magdugay. Pero ang aton siguro recovery program madugay-dugay ni kay bala natin ang aton nga mga manugsagod naguntat gid no. So kailangan da natin populasyon gid sa Nababara. So amora nang gina-concern man ni Mayor kay ang economic impact na gid bala sa atin, especially sa ating consumer. Nako gid no kay mahal nga presyo pero eventually makamatamat kita this end of the year kag maka-go on gid kita no, makasigisigi bala
next year hasta maka-recover kita this coming years. Okay. Ask lang ko sir, ano ang matabo? Subong red zone pa kita, di ba? And nag-import, sa nagligan ba, nag-import kita from the green zone. Nga wala gid sila sa ASF. Okay. So ano ang matabo kung red zone kita, mangin pink zone kita? Anong matabo, sir? Amo gani no, mura ng issues and concerns nga gintakal to sa sa focus group discussion together with the DA Office of the Secretary from the National Office. Kag kita invited kita to with the Provincial Veterinary Office, kag may tatlo kita ka municipalities to kay may inspire program kita Dingle, Santa Barbara kag Bingawan. So mga standing EOs wala pa na malip no, especially sa mga hot meat, mga roadside vending naton way pa naman wala pa na malip, ara pa nagyapon. So ma-stand din na. So ang concerns naton ang magasulod bala nga halin sa iban nga probinsya kag amora nga ginakonsumo natin so ang may major role kadya ka natin makabulig ka natin sa atin Bureau of Animal Industry ang veterinary quarantine services na kay sandadyang naga-approve kang mga papers kag documents kag mga certificates nga kang mga mga vendors nga o kon mga bayaheros nga kung diin halin nila baboy kung may mga certificate of free status bala sa ASF na so dako gina-roll nga aton veterinary quarantine, so hopefully mabuligan nanda kita kadya kay muna way pa diya malip ang ang aton nga mga memorandum circulars, executive orders giya sa aton nga banwa kag sa probinsya. So particular ang mga aton nga ang mga gasulod kanaton nga baboy nga ginihaw naton. So kung mag-recovery kita basi positive na ang ginapasulod na nakanatan, so maapektuhan naman natin nga repopulation so mauntat naman so hopefully nga natin ma-resolve kang atin nga quarantine services. So butang balon sir, ang Bureau of Animal Industry lang gid ang makabulig sa aton para mangin certified. Oo kaya ang Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services sanda diyang may hold kang kang mga ports kag seaports, airport kay diyan gaagi ang aton mga processed meat, aton nga live swines nga ginaihaw natin, so dapat ma-monitor ginanda diyan nga free from ASF ang aton nga ginabaton gyud sa especially gyud sa aton sa Banwa sa Barbara. So sa tanan sir sanda man nagabantay, di ba? May diyan giman sanda tawo pero hindi tanan nga kung isa kay ang fort natin damo mo. Especially sa coastal areas natin damo may mga kitagi, may mga pantalan kitagi nga may mga biyahe roro. So puli mabantayan nanda dia kag may diin nanda nga pag-inspeksyon para mapunggan man natin ang apekto liwat kang iisip sa atin sa probinsya kay Iloilo. Curious lang ko sir. Tikunti syempre ang aton nga ban mo sa green zone nagarin ang aton nga nagasulod ng mga baboy dire. So sila man ay naga-inspect sa tanan-tanan nga mga livestock baboy nga nagasulod sa Santa Barbara? Ang quarantine services sanda diyan naga-inspect kag sa ana origin ga random sampling sa nakadyato kang kang mga baboy balanan na kang dugo kag gina-test for ASF. So hopefully why ti makalusot ay amo na mabudlay nga go kitaliwat. So from red to pink kun lang sa lang natin ang balon natin kun for example naka pink zone na kita, di ba? Kung na kita sa pink zone kay hambal mo hindi na mag 2024 base ba pink zone na ta. Okay. What if lang ha? Okay, may ara sila yung na-check nga may ara sa ASF? Ano matabo? Amo nga ni dapat diyan pala sa pantalan kag may may holding area sanda quarantine area. Diyan pa lang sa area nga sa pantalan dapat ma-hold na nanda kag hindi ra ma-distribute kanato kay ang gagwa kanaton talad may mga biyaheros tapos may bala sanda coral. Yan ang darang gina-hold pero ang coral nga private. So hopefully nga manandara ma-monitor nandara before nga i-distribute sa kada kabanwanan ka probinsya kang Iloilo. So ginatatakan maranda sa, di ba? May may mga papers before na napapasudlon. So hopefully ang concerns ganito nga pero kung si Iloilo mag-order kang 3,000 heads, kung kisa ang 3,000 heads hindi na makaya sang Iloilo.
So mura nga may mabakal pagid pero actually ang papers na is for Iloilo only. So dapat ma-itemize lang kung di na siya makadto no para may for proper monitoring man no. Kay mabudlay na kung malotsan kita. Aton ni research sa may Santa Barbara magluwas sa mga sa lokal bala naton sa tiin agree ng aton nga mga baboy nga import dire. Amo na no local naton may auction market kita sa Leon. Kag may gap man kita no gagmay nga mga mga populasyon nga kanatan pero hindi rin nga no ang ibaan manan ko gyasan nagabuel sa aten nga amura nang gasalad nga halin sa sa ibang nga probinsya may kalabanan kano to may dingli nga halin nga daw stockyard na tuyara halin na iban tapos gina resell liwat kang nagabiyahero tuya kag ginapang distribute sa kada banwa. So tuya ga bakal ang iba natin nga manug ihaw. Maniban sa iba natin nga mga northern part sa central part gali no. Oh, dingli kag Leon. Dingli ang Leon may auction market kita da. Kag ang sa dingli amo diyang daw naga-stock. Daw stockyard nanda kamo diyang halin sa mga Mindoro kag other provinces outside Panay no. So diyan sa naga consolidate. Sige na ko sir imagine kung anong process balahaw. Oh, for example ako ang gabarigya ko baboy no. Maagto ako tuya sa may Leon kag dingli nga magbakal nga ako lang. Pwede kagid why gid na problema no. Ang auction market is pwede sa tanan nga gusto magbakal no. Ang Leon gani ga pang-invite. Kung gusto nyo kang barato nga baboy ang datot lat nga presyoanay do 190. So kung need natin ang Municipal Agriculture Office nanda nag-message nga kung gusto kang mga ibang nga banwang magbakal ka baboy, ang Leon may mga stocks pa sanda nga pwede na naman dispose. Zaraga sir. Sa Ragaway kita tig auction market amo lagi na ng Leon natin. Okay, kinag-agi ko dito bala pagto sa may Zaraga do may nagabarigya sila sa kirit. Ang guro no amora guro mga karne dan. Karne din. So baboy barato to sir tag 190 lang. Oo, 190. Amora gani ginano natin nga ang sa atin nga ginagapalo kita kang kang sa roadside vending natin no. Hindi gid na pwede no kay number 1 nga nakita natin amura ng cost kapag spread kang isip before kita migo kay nakita natin sa isa area natin nga kadamo sang nagabaligya nga ihaw sa palibot na. Curiosity lang gid sir. Kasi hambal mo ang safe lang green zone di ba? Kunti paano mabalaan ka mga pumuluyo nga nagapamakal nga ang ginabaligya ang ilablag ginabakal halin sa green zone. Halin sa Leon or halin sa Dingli. Paano nanda man? Kaya dyan sa may market, nakakihad-kihad rin. Paano nanda man? Amura na nga dapat ang ginaihaw nga natin nga mga karne nakaagid sa slaughterhouse. Sa murang ginabawal natin ng roadside vending kay kalabanan ka na dyan, uway gira maagi sa slaughterhouse. So, once ka sa slaughterhouse, may mga papers na kung diin na sa halin, no? May mga owners para na gani nga nabutang kung kasino na. So, diyan natin ma-determine kung alin pa siya, kung number 1 ka na dyan, healthy pa ang baboy o kung ini nga sapat nga pag-iihawod sa slaughterhouse. Subutan mo doon sa kada naton nga stall, vendor stall sa may tienda kung sa ito man may yara sila sang pamatuod. Yes no. Atin ka rin pamatuod ang sa atin nga MIC lang na issue ka atin nga municipal meat inspectors. May meat inspection certificate kira dapat kag ginahangra kang ginahangra kang mga atin mga vendors da may portion nga diyan nga nanda ibutang para makita man ka atin nga consumer nga na-inspect kang atin nga nga mga meat inspector diya. No, just like sa mga ginaobraman natin sa mga supermarkets, may mga meat inspection certificate na sila nga gina-issue sa ila, so dapat kina-display man na nila. Ang ilang pa-inspect sila sir every day, every week, paano nila ginapatigalan? Ang meat inspection service natin sa local government unit kasi na Mabara, every day gina sila inspection no, dapat may meat inspector gina during slaughtering gid sa atin nga slaughterhouse. Hindi may himo nga wala. Kag kay manan mo amura ng mga concerns natin, number 1 di lang ISF. May mga masakit nga ba sa pwede ma-transfer sa tabo. So amura ang ginalikawan bagid natin.
Mayara gali isang kaso sang hand, foot, and mouth disease. Siya malang galay sa nakabasa ko maragi tagsing pito ko no kabilog daycare. Ano lang information na sa tanan. Mayara sa maghalong kita sa mga musin nga pamamalatian. So balik natin sir sa may ASF. Okay. So pink zone kita. For example, pink zone na kita no. O pink zone. Ang kung mag-pink zone na kita, ano ang aton sini nga mga proseso sir? Ang aton nga mga lokal naton nga mga baboy okay na nga for consumption or kinanglan pag i-check liwat or ang isa pagid makapasulod pa bala kita sa mga baboy from the green zone? Amura na ang ang number one issues natin kada kay once nga nag-pink zone na kita, how about ang red zones nga mga municipalities? Amura gani nga dapat simultaneous ang aton kay kung mag-red zone kita kinanglan pa bala naton nga mag border control liwat para ma-monitor ang aton nga movement kang swine gya sa aton mga probinsya so mura na mga gintakal tuya para ma-address kang especially sa aton nga bai veterinary quarantine kag ang aton DARFO 6 kay sandagi diyang may hold kang kabilugan nga mga sa region especially ang mga nagabiyahe kay sa ila nang nagakuha ka permit. So amura na mga issues and concerns yung natakal. Paano na kung mag-pink zone na kita, how about ang red zone So kinanglan bala naton nga mag border control. Tapos may isa pagid ka concern to paano ang mga nagalitson? Correct. Kay mala naton wala ni sila gagay sa aton slaughterhouse. So ipatawag man ni naton sila kag pangayon ang anda side. Kay consider na sila nga hot meat mo. Kaya na sila may inspeksyon. So moran mga pira pagid naton nga pamangutanon nga dapat natin solusyonan. Kay man subong tibalaan mo na damo sa atong mga okasyon subong ginapit naman ang Pasko para naton damo sa mga magaletsyon sa ila mismo panimalay. Ask ko lang sir, pwede ba sila makaihaw sa ila mismo panimalay? Sa aton nga gid nga guidelines sa especially sa National Meat Inspection Code bawal gina sa mag-ihaw sa panimalay amo nga may slaughterhouse kita kay ang maka-issue lang gid kang fit for human consumption nga mga certificate ang aton nga mga meat inspector. So why kita kabalo na kung di na nahalin ila nga ba mga sapat na ginaihaw so amo ra may gina-inspect natin before na pakaon natin sa tao. As lang sir kung mag-inspect ng aton nga meat inspector, ang gina-inspect nanda ang butcher na o kon ang buhi pa? Ang meat inspection may proseso may ante kag postmortem. May buhi, inspeksyonon sa buhi kag inspeksyonon man sa nakatay ron ang mga karne na karan lang tawon mo gid mga kasudlan niya, mga internal organs na kung may mga presence wala kang mga masakit So amo nga ang role ka natin nga meat inspection. At for example, ako gusto ko syempre duro okasyon. Kung gusto ko maghanda yabi sa may Christmas, maparitsyon be kuya. For example, mabakal ako sang baboy, buhi. Okay? So, kung mabakal ako sang baboy nga buhi, kin-check na, di ba? So, pwede ko lang siya madala sa balay ko kung ipaihaw sa manok ihaw? Common dyan nga nagkakatabo ka natin, especially kung may mga okasyon. So, may mga leeway kita dyan. Kung isa nga bagay at their own risk na Pero ang atin na kung ginabaligya, dapat magigina siya sa sa meat inspection natin. Kaya may consuming public kita nga ginaprotektaran. So, at their own risk, ila na sa labton niya kung ano man nagkalatabo sa ila mga manong kaon. Okay, so for example, managali kung imo na iya pinaihaw, kung imo na iya dito hinanda sa balay niyo, imo na iya responsibilidad. Oo, Kaya before years ago, may mga case kita ka food poisoning, So nagkinasuhay ganito. So at least kung nag-undergo siya sa meat inspection, pag na-mishandle ang isa ka karne, may kita may pwede natin na mabalikan kung sino maranang nang mishandle nga kag matawaan natin tig disciplinary action especially kung gabaligya siya. Amura ang role natin is to protect the consumers. Curious lang kit. Tugod na certain na inspect na buhi na inspect dira sa balay ginihaw. For example, tapos may arasang natabo nga hindi maayo. Sino sinada ang manabat?
Amo kanino once nga may ano no ang aton nga meat inspection kung way na mag-undergo sa aton nga proper authorities meat inspector natin wala meat inspection ng andang karne. So ang tag-iya gina mismo may ano da no, may salabto no. Pero kung halin sa ginbakal kag namishandle kag pag-inspection okay malang may food poisoning nga natabo diyan natin i-trace kung diin may lapse no, may lapses. So pwede diyan sa manugbaligya o kung nasobrahan na ka no, daan degle no. O kung sa aton man nga ano, sa aton man mga manug luto man ng isa ano bla sa no. So diyan natin kung diin ang lapses kung kaso kin man. So sir, as a deputized meat inspector sa aton nga banwa sa nagligat syempre nag-check mo sa mga baligya kamayara ka mo sa nadakpan, di ba? So sa subong sa nagpatagayan kamo liwat sang pag-check o kun wala na. Sa subong wa pa kami ka schedule liwat no kina timing lang para do ano no do tatawhay man ang iba naman nga upod. So eventually this week or next week no kay ti damo ra na ihaw kay damo man Christmas party. So manglibot-libot lang kami liwat. Expect kas kung ano gid man. Pero why kami tig exact date or time nga maglibot. Kapang kibot lang kamo sir. Inspection. Okay, mangkot balik na to ng ASF naton sir. Ang ato ni ASF pila ni kabilog ang mga zones naton. Ang atong zoning progression is from red, pink, yellow ka green. No, so amora na ba natin. Hopefully nga malabot natin diyan green. No, pero hindi natin diyan sigida matamato naton. Kag hopefully sa bulig kang aten nga mga research kag ang mga man barangay officials no kay sandagi ka may main nga role man sa kay tenged ang aten nga adoption sa is barangay ASF no. So sa ngalan niya pa lang bantay bantay ASF sa barangay. So barangay gate kay ang aten mga growers kalabanan gikan natin is smallhold. So protektaran natin niya sila no. Kag at least achieve natin man liwat no ang economic natin no nga mag-stable natin presyohan na gino. Amo gira ng concern ka natin nga mayor na siyempre sa kamahal kag kabudlay kang pagpangita sa mga kakwarta tulad mahal ang balaklon. So hopefully maka-recover kita no. Sir, may ara na kita sa mga information ideya about the red, the pink, and the green zone. So kunyara na kita sa yellow zone, ano ni saya? Ang movement natin no, actually it pertains sa mga movement no kang live swines. So kung pink, yellow, pwede rin actually sa talaga ni kay gamayatan nga populasyon. Do yellow dum lang atin gali ang tulad pero kay gamay gid atin ihaw. So moran daw medyo may nag-relax ang atin nga ang pink kamura restricted lang na sa movement kang within the municipality. Tapos pwede kita kapagwa. Ang yellow amo man pwede kita makapagwa sa outside province. Kagang green muna makapagwa kita katen mga swines pwede kita makabaligyaran sa sagwa kang Panay Island no. So amor ka una kang green pa kita naga-supply kita sa sa Luzon kang nang igo man sa dato kang free pa kita sa ASF. Sir, ask ko lang kahit mandri ka natin sa may Santa Barbara grabe din kid kamahal ang kilo kababoy. So ang aton nga per day sir nga baboy nga ginaihaw pira kabilog. Aga-range kita diyan average natin sa on the record no, aga-range kita 40 to 80 heads. Wow. Sa tulad gani guro kung mag-ihaw ang market day, ga-range na sa 50 to 80 ra mo. Pero ang aton nga average for the whole year, diyan lang kita sa 40. Pero kung peak season na muna, ga-average kita 50 to 80 heads sa baboy lang. No? Manaman natin ang aton per capita nga daan sa kada consumption ka Pinoy is 14 kilos per year. So that is 1 kilo per month kung on the average no. So amor kita ka para kaen kang baboy. Sa atin sa Pilipinas no. So part man na kang kang ating nga diet iti ang atin is
mura nang mas hapos sa gudo na para sa atin sa livestock natin ng baboy. Kahit sa backyard pwede ka kasugod isa duwa lang mo. Mga especially sa atin ng mga ginikanan, mga housewives na sa ano no panimalay no amura extra income ka atin mga nanay. Pero palawas sa baboy, sa may baka pang ginihaw, di ba? So baka naton di maganda no diyan kita kung isa duwa kada adlaw. So kung daw ano gid kung market day mo lang isa 5 ang pinakataas nila no. Pero sa tulad guro iti kay mahal man abi ang ano no, mahal man ang karne ka baka kag karbaw. Ang atin nga beef no. So muna nga daw mabudlay man kung kisa ano no market ang ano kay tip halos do pareho ra sa presyo ka baboy man tulad no. Tamo to hindi ka na maganda. Kaga amora nga ang atin baboy abi damo ka daha nga mapili malut daha sa isa ka may isa ka lang ka kilo damo ra nga daple ang pili natin mobra sa ato no unlike ka mga isda no consider tinula lagi do kontrito baboy na karne ka baboy pili ta na maski ano lang nga daha mo may pili mo sa bawan pili mo pritohon kag pili mo mga sarsahan lang dana no sari-sari so damo ang pili mo maobra nga sudan kung sa baboy no amor-guro nga taas aton konsumpsyon tapos maski na grabe pa kamahal gyud sa may Santa Barbara ginatukusan man si gyapon ka mga tawo nga no kaon man gyapon kani di ba basta kita mo tlad damo man gyapon litson no so puli may ano pagidman may gasulod pagidman pero ang ano lang naton diyan nga ang presyohanay bala dapat medyo ano man no medyo nagakaigo man yung isa may makita gid natin may overpricing man no especially sa ating mga meat vendors no. So garing hindi kita ka-regulate ka ra diyan, gamonitor lang kita. Ang kada kabanwanan gamonitor da no. So makita mong diferensya sa presyo no. Sa live tulad may 190. Pero ang karne wala ganun po sa 360 to 380 no. So pero actually kang nagabaligya sa to 20 nga makal sa live to 20 may presyo man sa iban nga banwa nga tag 400 ginanda karne kababoy. No, so kita mo sa weekly monitoring naman sa ano no sa kada banwa. Kita natin ang presyo. Sa atin gigawa daw medyo okay gawa do manage ano natin no makita natin nga dog adjustment natin nga manog baligya ka baboy. So law of supply and demand galing ano hindi kita ka ano. Amura nang balandam diyan may actually may nag-post mo nga nagpakalain Santa Barbara kay man kasi Santa Barbara ang aton tatan nga ay pasensya ka na. Ang aton tatan niya karne ka baboy mas mahal ikumpara sa iba niya mga banwa. Pero wala na naman na siguro naman yung Santa Barbara is we are still on the red zone. So, di ba? Sa iba ta nga banwa okay ran tanda. Actually iba nga banwa amor nga medyo mahal makita sa demand no. Kay ti ang may pira ka banwa giyaga pa ninda ka natin. No so ang demand siyempre masaka gina presyo masaka man mangita gid ang tawo no. So amor nga kung isa mabudlay natin ano pero actually ang atin presyohan na gid hindi magin magrayo sa iban nga banwa halos paro-pareho malang no, may iban gid nga mahal pagid no. So ano lang monitoring lang gid kag sa amon gi sa may municipal agriculture office nag-update man kang mga presyohan ay kag baklan 9. So ang Leon gabang imbitar gito kung gusto niya baboy adto na kamo sa auction market. Timiyad gituya kita magdo sa may Leon para mabakal tig baboy barato sa no what auction market no na dogwa na ang tawag na pantingan la. Ang tawo diyan ang ginadaraan da baboy sandaman ang nagabaligya no ang owner gid mismo kag racer ang nagabaligya diyan. So, may mga manok biyahe may mga biyaheros man diyan nga diyan na ginapanting kag nagasunod ba sanda sa presyohan na diyan no. So amora nang pangimbitar gid ang taga municipal agriculture office kang Leon kung gusto natin magpamakal baboy may mga stocks pa kuno sa Leon. Okay. Thank you very much sa aton nga livestock inspector naton kung sumuman ng aton nga deputized meat inspector and agriculture technologist nato Mr. Jovin Sonico. Sir, may ara pa ko ba lang wala na pamangkot sa imo with regards sa inyong mga programs sa agriculture's office? I mention ko lang og yun soy no last November 28 yata naka-receive kita kang ano no kang award no ang sa atin lang sa Ribis Control Program. For the second year no na
ang aton nga 2022 nga rabies program nakasulod naman kita sa top 10 kag hopefully ang this year natin makasulod naman kita no kag nagpasalamat gid ko sa aton nga mga aton nga mga nagasuporta especially sa aton nga pinalangga nga mayor very supportive gid sa rabies program kay balang ko health gini si mayor oo ko ginatinguan nga may na pagigugani nga improve pag kinanglan pag natin mga ordinances kag mga aton mga dog pound so hopefully ma-implement natin next year para maka taas-taas pag natin ranking no pero for the second time this year for the second time around for 2 consecutive years diyan kita sa top 10 no so hopefully makasigi-sigi kita aton program kag suportahan kita katen nga mga kabarangayan no aton mga barangay vaccinators kapasalamati kami kag sa hindi sila hindi kita maka-achieve kang aten nga vaccination coverage so madamo gid nga salamat sa aten nga nagaburulig gid aten mga lawmakers aten sa SB no hopefully mangayo kami liwat bulig sa ila para sa pagpapag-on pagid kang aten nga rabies ordinance no so amo lang na no sa aten nga sa rabies program kag sa agriculture office so far. So mangkot lang ko ang top 10 nato 2021-22 or 22-23? 21-22 na siya. Ang ginaward ka natin last year amora ng 2021 natin. No, so for 2 consecutive years nakasigi-sigi kita. Hopefully padayon no hindi kita magbulag gid sa mga performing municipalities kay priority gini ang rabies ka natin kay hindi pa kita rabies free. Okay. So kabay pa kung top 10 kita basta magtapwa na kita. Hopefully no ay ang atin nga 2023 nga record daw nami no daw kung lang tawon mo pero ko isuportaran pag natin ko ordinances. Amo lang gid ang atin guro daw kulang-kulang pa no daw pwede pa natin ma-improve kang atin nga mga dog pounds sa stray dogs natin. Amo rang ginapangita ng dagit kang atin nga evaluators. Ay why tatantig dog pound diba? Why pa kita dog pound so naka-normal si mayor nga mapaubra kita. Tapos ang atin nga mga stray dogs dapat may control program ang kita kananda. May duro stray dogs natin ha? Almost sa bilog nga barangay natin may stray dogs kita no. Kaya ang atin nga mga owners wala naka-leash na nga mga malibala sa mga mga kita natin mga hybrid kag mga pet gid natin no gina-leash natin maski maglagaw lang. Pero mga skal natin Aspen pag gusto lang sa palibot diyan no. Kag isa marang ka health concern maran no. Kay hindi ang rabies hindi man kinanglan makagatkaw malawayan ka lang kang infected nga ayam nga may rabies may pilas ka madilapa na probably ma-infect ka again. Tanan sir nga ayam o kunang ayam lang way na vaccine? Ang ayam nga may rabies no okay. So infected no ang tanan nga ayam nga mo ra ginaprotektaran natin sa rabies no in case basi ma-infect sa dabla so ang aton kay hindi pa kita rabies free amo ra nga nagapa-post exposure kita kung makagat kita ka ayam kay hindi natin mamanan kay ang stray dogs natin naga-mingle man sa iban nga ayam way takamaan nga basi tanan no infected na ka rabies ang rabies hindi man lang kun mo makita mo dayon may diyan nga passive nga abi mo way sa sang infection pero gapaano lang gali no nagahulat lang ka matrigger man no so umura nga ginalikawan ginaten. Curious lang ko sir kung ang ayam nakapa-vaccine may rabies o kung wala? Gina-vaccine natin is rabies man no so ginaprotektaran natin ng ayam hindi ma-infect ka rabies so pwede man siya gyapon ma-infect ka rabies kung ang unvaccinated nga ayam makasalamuha yan no eventually kung isa ibaga away kadugsing no so laway man lang transmission na no so amora ko isa na dapat makontrol man natin ang stray dogs natin. Okay, so butan balon mas hindi nakapabaksin ng ayam kung imaw sa iban nga mga ayam nga unvaccinated hindi umanan kung may rabies kuno ay so malatnan man kay malatnan man siya gyapon kay tungod ang aton nga stray dogs gino number 1 gid hindi natin mabaksinan tanan no so amor nga dapat isa man ka gina-promote natin ang responsible pet ownership no so ang tag-iyaman mismo ka ayam gyapon ang may say kara diyan no so anhan lang natin ka mga ordinansa kag pambakuna kung hindi natin ma perfect ang 100% bala
no. So kag malimit man kuisa ang populasyon nanda no. Isa mora ng case ka natin kay hindi natin ma-achieve ang rabies free. Okay. So all the while bi kuya ko napabaksin ng ayam wala the rabies. Ang ayam protected lang siya. At least protected natin ayam no from other unvaccinated dogs. Okay, thank you very much Sir Joven Sonico. May ara ka pa idugang sir? So far wala naman no yun. So madamo gid nga salamat sa pag-imbita sa liwat sa amon no sa Municipal Agriculture Office in behalf kay Sir Alan. Madamo gid nga salamat. Okay. Mayong aga sa tanan. Thank you very much kay sa atong pinanangga sa Municipal Agriculture's Office kay Sir Joven Sonico ang aton nga Deputized Meat Inspector as well as ang aton nga Livestock Inspector and Agricultural Technologist. Thank you very much sir. Good morning ma'am. Good morning. Kag sa Thursday naman kita regular. Okay gid ma'am. Thank you very much gid. So dapat yan ang aton nga pinanangga ang katapos sa Municipal Agriculture's Office kay Sir Alan Solias ang aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office sa mga staff nila dira. Good morning gid sa inyo kag maayo lang gid nga pagpamati. So dyan ka may check ko lang ang mensahe. Wait lang ha. Ano nisa? Okay. O, dyan ka bago lang niya. The new Super Health Center in Barangay Tagsing, Santa Barbara, Iloilo, soon to be constructed. It will cater to the health needs of the people south of Santa Barbara. Thank you very much, Gid, sa impormasyon sa atong pinanagang mayor. Honorable Mayor Dennis Professor, thank you man sa bag-o nga pagkatukuron niya. Super Health Center sa may Barangay Tagsing. O, dugay-dugay post ko ni siya. So, thank you very much, Gid. And by the way, sa mention natin kagina, kay wala si Dr. Zoe, sukal dito subong. Kag subong man ang aton health inspector naton, si Ma'am Cecil. So, tingwaan naton siya nga ma-reach dugay-dugay ba sa program ni Generation Dina sa may Ogunanay kung udo ba si makatawag kita sa ila. With regards sa may kaso sang hand, foot, and mouth disease sa may Barangay Tagsing, as per Langga Eliza Suelo Cordero daw pito ko nung kabilog sa daycare pero daw ni sila do aralan sa ilang nga puloy-an ginabulong, so check nato ng status sini. So halong kita sa mga pinalangga ako sa taran-taran yung mga balatian. And by the way, ari gali ang aton nga mga nagdalaog. So nagapadayon pa sige hapon subong ang aton nga municipal meet sa may Santa Barbara Central Elementary School ang aton education as well as sa may Santa Barbara National Comprehensive High School. So may kita sang partial nga mga reports sa aton nga athletics as well as sa aton nga ball game. So dyan ka. Check ka yung aton nga mga ano gani na ang aton nga mga mensahero. Sa akong kalimang pinanangga dira sa may Kadagmayan Norte, Canteen Girls. Good morning gid sa inyo. Kag maayo lang gid nga pamati kay Emily Suribio. Good morning. Kag subong man sa iban pag nga nagalantaw sa aton live. Thank you very much gid. Kag sa ako mga pinanangga dira sa may Maravilla Street as well as sa may Rizal Street, Barangay General Martin T. Delgado. Good morning gid sa inyong tanan-tanan. Kay Bara dira kay Nida as well as kay Maricel. Good morning. Kay thank you gid sa pamati. And by the way, ari na ang aton nga resulta, partial results ang aton nga ginapatigayon sa buong municipal meet. Softball Elementary winner Buayahon Bantay Elementary School. Aba, congratulations. Sa secondary naton winner Santa Barbara National Comprehensive High School. Kag sa may football elementary. Aba, ang aton nga nagdaog dire Santa Barbara Central Elementary School.
Kaya subong man ng aton athletics elementary girls. Shot put, winner, Barasan Este, Tigtig Elementary School. Ayan ay Barasan Este lang gali Elementary School. And 400 meters, winner, Agutayan Elementary School. 1,500 meters, winner, Kadagmayan Elementary School. Javelin throw, winner, aba, ang eskalahan ko eh, syempre, Barangay General Martin T. Delgado Elementary School. 100 meters, winner, Santa Barbara Central Elementary School. Kag subong man sa athletics boys naton, ari na mga nagdalaog ka, mga final results na niya ang ginapanglawag ko sa inyo. Kaya mayara pag isang pila pa ka mga hampang nga wala pa natapos subong aton nga volleyball and track and field. So ari anay, athletics elementary boys, shot put, winner, Kadagmayan Norte Elementary School. O dyan, nagkakalibalikan tagling aton nga athletics elementary girls, 800 meters kali nga winner. Siyempre, school ko naman, Barangay General Martin T. Delgado Elementary School. Kag sa may elementary boy, shot put, winner, Kadagmayan Norte Elementary School. 1,500 meters, winner, Tagas Elementary School. 100 meters, winner, Barangay General Martin T. Delgado Elementary School. Nakayuhuman ko ba? Tandamos ang tinagaan sa GMTD sa elementary. 400 meters, winner, Barangay General Martin T. Delgado Elementary School. Javelin throw, winner, Banag Elementary School. 800 meters, winner, Tagas Elementary School. Padli sa may athletics elementary boys ni saya, ha? And sa may secondary girls natin sa athletics, shot put, winner, Santa Barbara National Comprehensive High School. Kag ang aton javelin throw, winner, Santa Barbara National Comprehensive High School. 1,500 meters, winner, Payao National High School. And 100 meters, winner, Santa Barbara National Comprehensive High School. Then sa may secondary boys natin for athletics, shot put, winner, Santa Barbara National Comprehensive High School. Javelin throw, Santa Barbara National Comprehensive High School. Aba, 400 meters, 1,500 meters, 100 meters, kag 5,000 meters, nakuha tanan sang secondary boys sang Santa Barbara National Comprehensive High School. So congratulations sa aton nga mga pinalangga. So partial result pa lang ni saha. So karon sa hapon iga-post man namon na kun iga-dulong man namon sa aton nga ugan balita ang pila ka mga resulta pagid with regards sa aton nga pila ka mga hampang nga wala pa natapos subong. So yara pang aton nga track and field and volleyball. Oras 24 minutos sa nakaligat sa takanang alas 11 sa aga. So dangat lang kita alas 11:30 kay magasunod ng aton yung ogyunanay kunod to at 11:30 a.m. So may pila kita diri ka mga panawagan. Kung sino man nakakita ka cellphone nga Oppo A16 metallic sky blue color ang iyang case, nadula somewhere in Taft Street. O wala siya kay balo kung saan basi nahulog bala. So base ko nadula sa may Taft Street, Arroyo Street, Montinola Street to Little Baguio, Zone 4, sang Fiesta Panisa. So sa nakakita maluoy man kamo sa tag-iya, kay ginapangita niya kitang iya nga cellphone. So padiyog lang balik diri sa aton sa may ISFM ang nagapadag-iya sini si Tyrone Solen. So sa nakakita palihog lang magtawag sa 0921-572-4347. Sa diba 0921-572-4347 o kanibalik diri sa aton sa may istasyon.
And subong man kung sino kakita sang blue nga sling bag, nabilin sa may tricycle, halin sa may simbahan to Taft Triles. Sang December 4, alas 12 sang udto. Aba, nagdamo sa nagladula sang fiesta. Ini ang ginapanagiyahan ni Diane Marie Sumadik Garmeles, ka Barangay Zone 6 Taft. Sa nakakita palihog lang, ibalik diri sa may Ayas FM o kung magtawag sa 0920-311-9318. Sa 0920-311-9318. And by the way, ari pagid. Kung sino nakakita man sang Vivo Y35 cellphone with one-piece casing, ini ang nawigid sa poblasyon, tricycle, halin sa Rizal Street sa tubang sang Midon to Centennial Museum around 11:50 to 12 p.m. siguro kagapon ni. Gin pa nagiyahan ni Miss Robiliza Sukenya sang BMT palihog balik ya sa may istasyon. Actually, kin post ni sa Facebook mo, maluoy man ka mo sa may tag-iya, kay kinahanglan niya gid ang iya nga cellphone. Oras 27 minutos na nakaligid sa tak ng alas 11 sa aga. And by the way, sa ato mga pinanangga sa luyag ang makadiskwento para sa inyong ginabayran nga buwis o kung real property tax for 2024 sa inyong balay, lupa, mga makinaryas nilo dira. So, kung luyag nyo makadiskwento sang 20%, tob-tob sa may Disyembre 29, sa ranggit ka mo makabayad sa inyong mga buhis. So, on or before December 29, kag subong man, mayara ka mo sang 10% discount kung magbayad ka mo from January to March 2024. Ang ginahambala natin dire, ang inyong 2024 ninyo nga balayran sa buhis ha, hindi inyong 2023. That means advance payment. Kaya ang aton nga renewal ang aton nga business permit, kag sa mga luyag dila magpatukod sa negosyo sa may Santa Barbara. So mag-process ka mo o kung magkato ka mo diri from January 2 to January 20. Basig makabayad ka mo or mamultahan galing ka mo, penalidad din sa mo kung hindi ka mo dayon process sa inyo permit on time. So may surcharge nisa. Unong minutos antis magabot ang alas 11:30. So was sa ato mga pinalangga basi malipat kita wala sang opisina boss, diba? It's a non-working holiday. So, dyan ka. This is to commemorate. Buksan tayo ini para sigurado. Okay. Kindeklarar Republic Act number 10966. Kindeklarar nga kada tuig ay a special non-working holiday in the entire country to commemorate the feast of the Immaculate Conception of Mary, the principal patroness of the Philippines. Kagbuas kay manti special non-working holiday, so wala kita sang program, ako ya wala. Pero mayara kita sang programa ang aton nga Madak PNP Hour pod kay Ma'am Serena Joso, as well as ang aton nga Sentro Bombero sang aton nga Bureau of Fire Protection. Kaya advance happy fiesta gali. O sa akon man nga banwa sang Kalinog. Actually, ang ako niya tatay tumandok sang Kalinog. So, Kalinog noon man ako. So, fiesta buwas. Mamiesta lang kami dira. And the Conception, fiesta man bala buwas. So, advance happy fiesta dira sa inyo. So, kung na ako sa tiyempo,
Alas 11:30 nakagisiya Ogyon ratio din na. Nakaplastar man ang programa niya. Kaya mag-aabot baling aton nga bagong Kuraparoko sa may Santa Barbara on Saturday. Tagaan namon ka masandog information with regards to that. Kaya kung ara kami i-cover live nato inasa on Saturday morning. Kaya sa akong pinalang kay LG Santa Barbara sa bang nasang ating pinalang kakagalang doon nga Mayor, Honorable Mayor din sa professional sa mga empleyado kag mga staff naton. Good morning! Long weekend na naman kita. Happy na naman ang tanan. Sa mga Santa Barbara rin sa nakapuligi sa atin subong maing aga, Hongko family, Florence Hongko. Maing aga, kagsuman sa ako mga pinanangga dila sa may Maravilla Street as well as sa may Rizal Street. Barangay General Martin, T. Delgado. Good morning, Gid. Sa mga Santa Barbara rin sa nakapuligi sa atin subong maing aga, Masitas families ang Kadagmaya Norte. Thank you very much, Gid. Kag kung sa tintaman kutob nga makalabot ang aton nga signal, subong nga adlaw. Thank you sa inyo padang nga pag sakdag sa aton nga programa. Magkasunod na, o ginani kunod to, o podkay, o gyon ratio dina sa liwat sa yung tanan-tanan, maayong aga.